Kabanata 1026. Si Lito, na nakayakap kay Lengshan, ay buong tapang na pumasok sa palasyo, dumiretso sa kanyang destinasyon. Ang sino mang maglakas loob na hamarang sa kanyang dinarianan ay natangay lamang ng kanyang palad. Sa loob ng ingranding bulwagan, mabilis na iniulat ng isang gulat na gwardya ang agarang sitwasyon sa Bai Palace. Nakaupo sa kanyang trono, si Emperor Bai ay tila walang pakialam, hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-aalala. Isang binata. Interesting. Mukha siyang namumuhi, na nagsasabing, hindi mo na kailangang pigilan, hayaan mo siyang dumating. Ngunit siya ay makapangyarihan. Ang mga alaala na si Lito na madaling natalo ang mga tao sa isang stroke ay nagpanginag sa bantay sa takot. Sinipa ng isang general ang gwardya, walang isip. Sa tingin mo ba natatakot ang ating master sa isang binata? Ang isa pang chimes in, eksakto. Hindi lang isang binata, kahit na ang human emperor mismo ang dumating, ang ating master siya ay hindi uubra. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga gwardya ang sinipa sa bulwagan. Si Lito, hawak si Lengshan, ay may kumpiyansang humakbang pasulong. Ang ekspresyon ni Emperor Bai ay naging yelo, nanunuya, so ikaw. Nanatiling tahimik si Lito. Walang pakialam na sinabi ni Emperor Bai, noong una tayong nagkita, alam kong magkakaroon ng showdown sa pagitan natin, hindi ko inaasahan na mangyayari ito ng ganito kaga. Kamahalan, sino ito? Tanong ng isang general. Sa isang mapang-uyam na tawa, si Emperor Bai ay sumagot, pinatay ang banal na guro, iniligtas ang human sovereign, at hinirang bilang bagong banal na guro, ngunit tinanggihan ang alok ng human sovereign. Ito ang batang bayani kamakailan na nagdulot ng kaguluhan sa komunidad ng martial arts. Nang marinig ang mga paghahayag na ito, nagbago ang mukha ng lahat. Siya iyon. I didn't expect na napakabata niya. Unbelievable. Lumakad si Lito patungo sa isang general na nakaupo sa isang plush seat at nagutos, umalis ka. Bamantong hininga ang matayog na general, bakit ako aalis? Hindi mo ito bahay. Ikaw ang aalis. Nang matapos siyang magsalita, sinipa siya ni Lito. Pinalipad ang general at mabigat na bumagsak sa sahig. Pagkatapos ay pinaupo ni Lito si Lengshan sa plush seat. How outrageous! This is outrageous! Hinugot ng general ang kanyang mahalagang espada mula sa kanyang baywang at sinaksak patungo sa likod ni Lito. Ngunit masyadong mabilis ang pagkilos ni Lito para mahulaan ng lahat. Hindi man lang nakita ng general kung paano kumilos si Lito sa oras. Isang itim na flash lang ang nakita niya sa harapan niya at naramdaman niya agad ang pananakit ng kamay niya. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niyang naputol ang kamay niyang may hawak na espada. Iniluwa niya ang kanyang mga mata, sumisigaw sa takot. Anong mapangahas na tao, na nangangahas na magdulot ng kaguluhan sa palasyo ng Bai Emperor? 5 o 6 pang general ang magkakasunod na tumayo, pinalibutan si Lito. Lahat sila ay mga first class na general, ang mga piling tao sa ilalim ng Bai Emperor, na nakipaglaban sa larangan ng digmaan sa loob ng maraming taon. Lahat sila ay may malawak na karanasan sa pakikipaglaban, at ang kanilang mga kamay ay nababalot ng dugo. Sumulyap si Lito sa kanila at mahinahong sinabi, sige, huwag mong sayangin ang oras ko. Para silang nainsulto, baliw na kumikibot ang mga kalamnan sa mukha ng mga general. Sabay-sabay tayong lahat, punatin ang mayabang na ito. Gayunpaman, sa loob ng ilang minuto, sila rin, tulad ng unang tao, ay bumalik sa pagkatalo. Nang makita ang mga sugatan sa buong sahig, walang nang ahas na lumapit saglit. Isang bungkos ng basura. Tumayo si Emperor Bai, nakatingin kay Lito sa entablado sa ibaba, at biglang may lumabas na palad. Isang malakas na blast wave ang ipinadala kay Lito. Walang pag-aalinlangan, inilunsad ni Lito ang isang kamay upang ibalik ang kilos. Boom! Isang malakas na ingay. Ang bulwagan ay nagkagulo. Si Emperor Bai ay may hawak na mahabang espada, na tumutusok kay Lito. Si Lito ay hindi natakot, hinawakan ang kanyang itim na espada upang labanan siya. Nag-away silang dalawa mula sa loob ng bulwagan hanggang sa labas, na ikinatulala ng lahat ng nanunood. Biglang huminto si Emperor Bai, mahinahong nagsalita, walang saysay ang pagpapatuloy ng ganito, hayaan nating magdesisyon sa kahihinatnan sa isang galaw. Dare you? Casual na tumugon si Lito, ano ang dapat ikatakot? Itinuro ni Emperor Bai ang isang snow mountain sa di kalayuan, kung ang isang ordinaryong tao ay nagnanais na maabot ang tuktok, ito ay aabutin ng kalahating buwan, habang kailangan ko lang ng ilang oras. Kung mas mabilis ka kaysa sa akin, natural na ako ay talo, sa iyo. Sinulyapan ni Lito ang snow mountain, sinabing, sige. Nang marinig ito, ang lahat ay abala sa interes. Lihim na natuwa ang mga tagasunod ni Emperor Bai.
Si Emperor Bai ay nanirahan sa pinakahilagang lupaing ito sa loob ng maraming taon, at pamilyar sa bundok ng nyebe na para bang ito ang likod ng kanyang kamay. Tiyak na mas mabilis niyang maabot ang tuktok kaysa kay Lito. Hindi nagtagal, sa ibinigay na utos, pareho silang nawala sa paningin ng lahat. Sobrang bilis. Sabay-sabay na sinabi ng lahat ang kanilang pagtataka. Makalipas ang kalahating araw, habang unti-unting nagdilim ang langit. Si Emperor Bai, nang hindi huminto sa kanyang mga yapak, sa wakas ay nakarating sa tuktok ng Snow Mountain. Pagtingin sa walang laman at mapanglo na taluktok, ngumisi siya, sa tingin mo kaya mo akong kalabanan. Hindi ka pa kwalipikado. Biglang umalangaw-ngaw ang hikab mula sa kanyang tabi. Lumingon si Jasper Bai upang makita si Lito, humihikab habang tinatakpan ang kanyang bibig. Pasensya na, napakabagal mo ng isang hakbang. Baka sa mukha ni Jasper Bai ang pangungutya, natalo ka, at akin ang parusa. Walang pag-aalinlangang sumagot si Lito, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan kung ano iyon. Habang nagsasalita siya, itinuro ni Lito ang isang tiyak na lokasyon. Sinundan ni Jasper Bai ang daliri ni Lito at nakita ang dalawang malalaking salita na nakadikit sa snow cover na may mga bakas ng paa. Bastos. Ikaw. Biglang namutla ang mukha ni Jasper Bai. Si Lito, ang mga kamay sa kanyang balakang, ay nagsabi, nauna akong dumating ng kalahating oras. This is just me killing time, do you like it? Umasim ang ekspresyon ni Jasper Bai habang iniisip niya sa sarili, hindi ko dapat ipaalam sa sinuman na natalo ako sa kanya. Agad naman siyang tumawa ng mali siya, so, parang nanalo ka. I admit talo. Lumapit siya kay Lito at bahagyang yumuko. Ngunit sa sumunod na segundo, naging malamig ang kanyang ekspresyon nang bigla siyang sumugod para gumawa ng biglaang pag-atake. Si Lito, na nakakita nito ng maaga, ay sumuntok siya. Sa Emperor's Palace, ang mga tao ay naghihintay na nakataas ang ulo sa pag-asam, at nakita ang isang silhwete na papalapit mula sa malayo. No need to say anything, it must be the prince. That little guy is certainly a defeated soldiers under the prince's command. Ang mga tagasunod ng emperador ay tumawa sa katuwaan. Gayunpaman, habang papalapit ang malabong figure, unti-unting humihina ang tawa. Dahil naobserbahan nila na ang individual ay hindi ang emperador, kundi si Lito. Sa kamay ni Lito, may kinakalagkad. Iyan. Iyan ay ang prinsipe. Napasinghap ang mga tao sa gulat nang bumagsak ang kanilang mga tingin sa bagay na hinihila sa lupa. Ibinagsak ni Lito ang katawan ng emperor sa lupa, tinitigan ang mga tao, ngayon, mayroon kang dalawang pagpipilian. Una, magpasakop sa human emperor at matapat na sundin ang kanyang mga utos. Pangalawa, ipagpatuloy ang pagiging lapdog ng emperor, at haantong ka sa kagaya niya. Iminuwestro niya ang nakahiga na emperador sa lupa. Ang mga mukha ng karamihan ay namutla, na nagpapalitan ng nakakatakot na tingin sa isa't isa. Bibilang ako hanggang 3. Magpasya ka, kung hindi. Tamad na sinabi ni Lito, ang kanyang mga salita ay naputol sa kalagitnaan habang ang lahat ng mga tao ay sabay-sabay na lumuhod. Piliin namin ang unang pagpipilian. Tama, pumunta sa una. Tumango si Lito, mabuti. Pagkatapos ay bumaling si Lito kay Helen, ibinibigay ko sa iyo ang bagay na ito. Tumingin si Helen kay Lito nang may paggalang, ang kanyang damdamin ay komplikado, iniligtas mo akong muli, at tinulungan mo ako ng malaki. Ako. Iniyuko niya ang kanyang ulo, talagang hindi kita kayang bayaran. Ngumiti si Lito, kung talagang tinuturing mo akong kaibigan, hindi mo sasabihin ang mga salitang ito. Naluluhang tumango si Helen, okay. Pumasok si Lito sa Grand Hall at binuhat si Leng Shan mula sa kanyang upuan. Kinabukasan, binuksan ni Leng Shan ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang sarili sa kanyang kwarto. Inaalala ang mga pangyayari noong nakaraang araw, dahan-dahan siyang umupo, na pagtantong nakasuot lamang siya ng manipis na pijama at ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang uri ng transparent na gamot. Hindi na masakit ang kanyang mga sugat. Pumasok ang isang kasambahay, na tuwang-tuwa, Miss Leng, gising ka na. Tumango si Leng Shan, inilapat mo ba sa akin ang gamot na ito? Umiling ang kasambahay, hindi, kahapon dinala ka ni Lito at hiniling kaming lahat na umalis. Medyo matagal bago siya lumabas at sinabihan kaming huwag istorbohin ang iyong pagpapahinga. Nang marinig ito, isang kibot ang damaloy sa mga labi ni Leng Shan, ibig mong sabihin. Ang gumamot sa mga sugat ko at nagpalit pa ng damit. Siya ba? Yes, I believe so. Maingat na sagot ng katulong. Sa sumunod na segundo, isinuot ni Leng Shan ang kanyang mga damit at lumabas gamit ang kanyang espada. Si Lito, na gumugol ng kalahating araw sa pagtulong kay Helen sa pagkuha sa hukbo ng Bai Emperor, ay gustong suriin si Leng Shan.
Kung tutuusin, nadala rin siya dito dahil sa kanya. Habang naglalakad siya sa looban, nakita niya si Leng Shan na sumusugod sa kanya gamit ang kanyang espada. Kumaway si Lito at tumawag, Sister Leng. Ang sumalubong sa kanya ay isang matulin at mabangis na ulos ni Sister Leng. Sa kabutihang palad, ang mabilis na reflexes ni Lito ay nagpahintulot sa kanya na umiwas sa oras. Ate Leng, anong ginagawa mo? Nagalit ka ba kay Emperor Bai? Tanong ni Lito. Shut up! I ask you? Ikaw ba ang nanggamot sa akin at nagpalit ng damit kagabi? Tanong ni Leng Shan sa kanya na may matigas na mukha. Oo naman, bakit? Walang pakialam na sagot ni Lito. Ikaw. Anong nakita mo? Napaluha si Leng Shan dahil sa galit. Nakita ko ang lahat na naruroon upang makita, nag-isip sandali si Lito. Papatayin kita. Lumakas ang galit ni Leng Shan. Nagbibiro ako, nagbibiro lang. Mabilis na ipinaliwanag ni Lito, syempre hindi ako tumingin kung saan hindi dapat, ako ay isang napaka-profesional na doktor. Bakit naman ako magtitiwala sa'yo? Galit na bulalas ni Leng Shan. Bahagyang umubo si Lito, Sister Leng, kailangan mong intindihin, doktor ako, sa paningin ko, walang lalaki o babae, kaya hindi mo kailangang istorbohin ito. At saka, bahagya siyang ngumiti, Sister Leng, mukhang may pakialam ka dito, nahihiya ka ba? Sandaling nag-isip si Leng Shan, na pagtanto na maaaring nag-overreact siya. Nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ni Leng Shan, sinamantala ni Lito ang pagkakataong idagdag, ito ay medyo nakakaawa. Ako ay nagsusumikap na humingi ng paghihiganti para sa iyo, nagpuyat buong gabi sa paggagamot sa iyong mga sugat, at sa huli, ni isang salita ng pasasalamat, at sa halip ay hinabol ako ng isang espada. Anong trahedya? Sabi niya habang nakatingin sa itaas. Sige, na-misunderstood kita. Pasensya na, pag-aaliw ni Leng Shan, na nakonsensya. Lumapit si Helen, tinanong si Leng Shan, handa ka bang magpasakop sa emperador? Sumulyap si Leng Shan kay Lito, umiling-iling, mas gusto ko siyang pagsilbihan. Medyo nagulat si Lito, at bamantong hininga si Leng Shan, huwag kang mahiya, ginagantihan lang kita. Tumango si Lito, okay. Hindi nagpumilit si Helen, at sinabi kay Lito, nabalitaan kung may mga alipors pa rin ng Emperor Bai sa isang kalapit na bayan. Hindi nila alam kung ano ang nangyari, at gusto kong magpadala ng isang tao upang ibalik sila. Bahagyang ngumiti si Lito, ako na ang bahala dito. Ikaw. Nagulat si Helen, hindi inaasahan na gagawin ni Lito ang gayong maliit na gawain. May pilyong ngiti si Lito sa kanyang mukha. Mayroon akong ilang koneksyon sa maliit na bayan na iyon. Sinabi ni Helen, okay, sapat na ba sa iyo ang 1,000 lalaki? Higit pa sa sapat, walang pakialam na sagot ni Lito. Ang maliit na bayan. Napabuntong hininga si Nayenzu nang biglang lumapit ang isang lalaki. Nang makita niya ang lalaki, akala niya ay pinaglalaroan siya ng mga mata nito. Mabilis niyang kinusot ang kanyang mga mata at nakita niyang hindi siya nagkakamali. Sa gulat, sinabi niya, Lito. Tumango si Lito, ako ito. Hindi makapaniwalang sinabi ni Nayenzu, sinabi ni Carlo na nasa palasyo ka ni Emperor Bai, akala naming lahat ay tapos ka na. Bahagyang ngumiti si Lito, sa nakikita mo, ayos lang ako. Sinabi ni Nayenzu, lahat ay nagpapasalamat sa iyo sa pagligtas sa mga babaeng iyon. Casual na sagot ni Lito, wala lang yun. Sa puntong ito, tila may naalala si Nayenzu. Sinabi niya, ngunit may nangyaring masama sa bayan. Inalis ni General Zhang at ng kanyang mga tauhan ang balat ng Snow Bear at binali ang binti ng butcher na si Wang. Na may malamig na tawa, sumagot si Lito, malapit ko nang ayusin ang score sa kanila. Kabanata 1027. Sa tinatawag na gusali ng pamilya, sina Baldemar Zhang, General Heng, at ang iba pa, ay ganap na nakakalimutan ang issue tungkol sa Bai Emperor, na nagpatuloy sa kanilang buhay sa araw-araw na kahalayan. Halika, kagandahan, hayaan mong halikan ka ng Ginoo na ito. Habang hawak niya ang isang kagandahan sa kanyang mga bisig, mahinang nagsalita ang babaeng pinagsasabihan niya, General Zhang, kamusta ang sugat mo sa binti? Malapit nang gumaling, makakasama na kita ngayong gabi. Nagsalita si Baldemar na may nakakalasing na ngiti, sabay kurot sa baywang ng dilag. Tumigil ka. Mapaglarong hinampes ng dilag sa dibdib ni Baldemar. Nawala ng katwiran si Baldemar dahil sa mapang-akit na tono habang nalilibugan niya ang kagandahan. General Zhang, anong nangyari sa lalaking nanakit sa iyo noong nakaraan? Curious na tanong ni Beauty. Saglit na nanlamig ang kamay ni Baldemar Zhang, naging hindi kasiya siya ang kanyang mukha. Nawala siya, malamang natakot siya, kaya tumakbo siya palayo. Mapangasar na nagsalita si Baldemar.
Sa hitsura ng paghanga, sinabi ng dilag, tunay, si General Zhang ay kakilakilabot. Humalaklak si Baldemar Zhang, syempre, kung makikita ko siya ulit, sisiguraduhin kung matuturuan ko siya ng leksyon. Sa kanyang sabik na pananibik, nahawakan niya ang kagandahan, baby, kalimutan mo siya, bigyan mo ako ng halik. Nang malapit na silang maging intimate, isang sundalo ang nagmamadaling tumakbo, General Zhang, masamang balita. Ano ba? Kailangan bang sirain ang magandang oras ko? Galit na galit si General Zhang na malapit na siyang mag-apoy. Bumalik na ang lalaking iyon. Sabi ng isang sundalo. Sinong lalaki? Tugon ni Baldemar, halatang inis. Ang binata na nanakit sa inyo ni General Heng, sagot ng sundalo. Ano? Nang marinig ito, mabilis na binitawan ni Baldemar ang kagandahang hawak niya, tumayo at ipinatong ang palad sa mesa. He has the audacity to return. I've been longing to settle scores with him. Kahapon lang natanggal yung bandage sa binti ko. Dinampot niya ang kanyang sibat at inutusan ng iba, guys, go out and make a commotion. Watch how I deal with that little brat. Natuwa ang mga sundalo nang marinig ito. Naglakad sila palabas, hawak ang kanilang mga bote at tasa, handang panoorin ang pagmamadalian. Sa labas, nang silito lang ang nakita ni Baldemar, hindi niya napigil ang mapatawa. Anak, mas marami ka bang nainom kaysa sa akin? Lakas ng loob mong bumalik mag-isa. Walang pakialam na sumagot si Lito, mayroon akong dalawang bagay sa iyo. Napangiti si Baldemar, anong mahalaga? Una, sabi ni Lito sa mahinahong boses, ibalik mo ang mga bagay na ninakaw mo mula sa mga taga-nayon. Ngumuso si Baldemar, at ang pangalawa. Sinabi ni Lito, pangalawa, umalis ka sa bayang ito. Hindi ka na muling haantong dito. Tinuro ni Baldemar ang sarili, inutusan mo ako. Umiling si Lito. Hindi may tago ang kanyang pang-aalipusta, tumawa si Baldemar, so, tinatanong mo ako noon, at least hindi ka ganap na walang utak. Hindi kita inuutusan, kundi kayong lahat. Itinuro ni Lito ang lahat ng mga sundalo, lahat ng nasa loob ng gusaling ito ay dapat lumabas. Ang kanyang mga salita ay sinalubong ng ganap na katahimikan noong una. Pagkatapos, sumabog ang tawa. Anak, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ang bilang ng mga taong napatay namin gamit ang aming mga talim ay higit pa sa nakain mo sa iyong buhay, at naglakas loob kang maglaro ng walang ingat sa harap namin. I think he's sick of living, kailangan natin siyang turuan ng leksyon ngayon. Naglilingkod kami sa ilalim ng By Emperor, sino siya sa palagay niya? Kinuha ni Baldemar ang kanyang sibat at ngumisi kay Lito, anak, ikaw mismo ang pumili ng kapalarang ito, huwag mo akong sisihin. Sa sinabi nito, nagpakawala siya ng napakalaking layunin ng pagpatay at inilunsad ang kanyang pag-atake kay Lito. Si Lito ay tila walang pakialam, at casual na pumalakpak ng kanyang mga kamay. Boom! Si Baldemar ay pinalipad, bumagsak sa isang pader. Nang makita ito, ang iba ay sumulong upang maghayganti, ngunit lahat ay madaling natalo ni Lito. Nakita ito ng mga tao sa bayan at nakaramdam sila ng matinding ginhawa. Good job! Magaling, napakasya! Sa sandaling ito, isang nakakabighaning figure ang lumitaw sa harap ng lahat. Nang makita ni Baldemar ang tao, agad siyang nagpakita ng masayang tingin, Miss Leng, ito ang subordinate ni Prince, dapat nandito siya para tulungan tayo. Itinuro niya si Lito, Miss Leng, binubuli kami ng binatang ito at hindi nirerespeto ang prinsipe, kailangan mo kaming tulungan. Dahan daw ang kinunot ni Leng Shan ang kanyang mga labi at sinampal ng isang sampal si Baldemar Zhang. Pagkatapos, mapang-asar niyang pinunasan ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay bumaling kay Lito, yumuko ng may paggalang, at nagtanong, paano mo gustong makitungo sa mga taong ito? Sumulyap lang si Lito, bilang isang general, ngunit binubuli ang mga tao, at inaagaw pa ang mga gamit ng mga tao. Ang kanyang personal na estilo ay mas magulo, hayaan siyang makitungo ayon sa batas militar. Bahagyang ngumiti si Leng Shan, ayon sa batas militar, ang bawat isa ay dapat hampasin ng 80 beses at bawas sa isang taon na sweldo. Sa mga salitang ito, namutla si Baldemar Zhang, Miss Leng, bakit ka makikinig sa lalaking ito? Nasaan ang prinsipe? Bahagyang sinabi ni Leng Shan, ang prinsipe. Hehe, wala nang By Emperor. Si Emperor Bai na sinabi mo ay pinatay na ng lalaking ito. Ano? Nang marinig ito, si Baldemar at ang iba pa ay bumagsak sa lupa, nakatingin kay Lito ng may takot. Kahit na ang walang kapantay na martial artist, si Emperor Bai, ay hindi makalaban sa kanya, kaya... Naiintindihan mo na ba? Isang tingin ng panunuya ang kumalat sa mukha ni Leng Shan habang tumatawa, ang dahilan kung bakit kayo nabubuhay pa ay hindi dahil kulang sila sa kakayahan, kundi dahil hindi sila mapakali na patayin kayong lahat.
Pagkatapos niyang sabihin ito, inutusan niya ang papalapit na mga kawal, kunin ang lahat ng mga taong ito at harapin nila ayon sa batas militar. Ang lugar na ito ay tatatakan mula ngayon. Oo, Miss Leng. Si Baltimore, General Heng at ang iba pa ay walang pagpipilian kundi hayaan ang iba na magdikta sa kanilang kapalaran, na hindi nang ahas na lumaban kahit kaunti, dahil sa takot na ang isang pabaya na hakbang ay maaaring magdulot ng kanilang mga ulo. Naglalakbay si Lito sa mga sundalo nang mapalibutan siya ni Nanay Enzo, Carlo, at Hanson. Hindi ko alam na taga Qingtian City ka. Oo, nakakabilib ka talaga. Parehong pinahahalagahan ni Nanay Enzo at Hansen si Lito. Tuwang-tuwa rin si Carlo ngunit nanatiling tahimik, nagtanong, aalis ka na ba? Tumango si Lito. Napabuntong hininga si Carlo, gusto kong pasalamatan ka sa pagligtas mo sa akin, marahil ay nanghuhuli pa ng malaking pagkain para sa iyo at humingi ng payo sa martial arts. Na may bahagyang ngiti, kumuha si Lito ng tabletang panggamot para sa iyo. Ano ito? Si Carlo ay hindi pa nakakita ng panggamot na tableta, kaya tinitigil niya ito ng may pagtataka. Sinabi ni Lito, kung kakainin mo ito, ang iyong lakas ay magiging 3 beses kaysa dati, at ang iyong bilis ay madodoble man lang. Talaga. Nang walang anumang hinala, agad na nilunok ni Carlo ang tableta. Napahawak siya sa tiyan niya sa gulat, parang may apoy na naglalagablab sa loob, sobrang hindi kakayanin. Iyan ang nagpapadalisay sa iyong katawan, mahinahong sabi ni Lito. Bakit hindi mo sinabi kanina? Sumagot si Carlo, gamulong-gulong sa lupa sa kawalan, habang sina Enzo at Hansen ay tumingin sa kanya ng may labis na pag-aalala. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay kumalma si Carlo, na basang-basa na sa pawis. Curious na tanong ni Hansen, ano ang nararamdaman mo ngayon? Sinabi ni Carlos, pakiramdam ko ay puno ako ng lakas. Naglakad siya papunta sa isang malaking puno na nangangailangan ng 2 tao na yakapin, niyakap ang puno, at biglang nagpuwersa, na binunot ang buong puno. Nag-trigger ito ng mga matatanda mula sa mga nakapaligid na tao. Itinapon ni Carlo ang puno, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik, at naglakad patungo kay Lito, let's have a match. Ang walang magawa si Lito ay naisip na siya ay talagang nasa itaas. Habang nagsasalita, sinuntok ni Carlo si Lito, ngunit hinawakan ni Lito ang kanyang palso gamit ang isang counter grab, na inipit ang kanyang braso sa kanyang likod. Sa isa pang sipa sa akupoint sa kanyang binti, pinilit niya itong lumuhod. Kuya! Kuya! Kapatid kita, nagkamali ako. Mabilis na napagtanto ni Carlo na ang paghamon kay Lito ay isang malaking pagkakamali. Bahagyang tumawa si Lito at binitawan ang kanyang kamay. Haha, Carlo, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hamanin siya? Ngumisi si Enzo sa gilid. Pagkatapos, nagpaalam si Lito sa kanila, at may ilang tao na nag-aatubili na umalis sa kanya. Sa loob ng palasyo, napansin ni Helen na nakabalik na ang lahat ng mga sundalo ngunit hindi niya makita si Lito, tinanong niya, nasaan si Lito? Sumagot ang sundalo, sa pag-uulat sa general, sinabi niyang kailangan niyang magpatuloy at hindi na babalik sa palasyo kaya dapat kaming magpaalam sa iyo. Bahagyang namula ang mga mata ni Helen, mukhang aalis na talaga siya, at ayaw niyang paalisin siya ng kahit na sino. Tamang-tama sa kanyang pagiging low-key. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Lito sa Yuyuan Manor kasama si Leng Shan. Pagkapasok nila, narinig nila ang paghingi ng tulong ni Ning Beiyu. Mabilis na pumasok si Lito upang makita si Ning na nakatayo sa bakuran, hindi maigalaw ang kanyang katawan. Sa kabilang panig, ang matandang kinuha ay may malabong ngiti sa kanyang mga labi, binibini, huwag kang matakot. Nagtataglay ka ng katawan ng paglilinang na dumarating minsan sa loob ng 10,000 taon. Kung sasama ka sa akin sa immortal na mundo, tiyak na magiging immortal ka. Pagkasabi nito, nagsimulang magbuga ng gininto ang glow ang kanyang katawan at nagsimula siyang maglaho. Ning! Inilabas ni Lito ang kanyang itim na espada, itinuro ang matanda, hayaan mo siya, kung hindi. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, tumawa ang matanda, binata, huwag kang magalit ng labis. Hindi ko intensyon na saktan siya. Kung siya ay magiging isang immortal, mananatili ang kanyang kabataang hitsura magpakailanman. Dapat kang maging masaya tungkol dito. Pero ayaw niya, pinipilit mo siya. Galit na sabi ni Lito. Muling tumawa ang matanda, regardless of her willingness, I've traveled for many years and finally encountered such a prodigy. I can't let her go. Hindi ako papayag na kunin mo siya. Malamig na sabi ni Lito. Tumawa ang matanda, binata, napakalakas mo, ngunit sa kasamaang palad, wala kang likas na espiritual na ugat, kung hindi, dinala rin kita sa celestial na kaharian.
Pagkatapos magsalita, muling sumiklab ang ginintoang liwanag, at parehong nawala ang matanda at sining Beo. Siyempre, kung gusto mo kaming hanapin, depende ito sa iyong mga kakayahan. Ang Tianzuan Mansion sa Celestial Realm. Matagal na inanod sa ere ang boses ng matanda. Kasabay nito, naririnig ang tunog ng pag-iyak ni Ning, Brother Lito. Hindi nagtagal, nawala ang mga tunog. Nakatitig sa bakanteng bakuran, itinaas ni Lito ang kanyang itim na espada at hinati ang pavilion sa isang hagod. Sa sumunod na dosenang araw, si Lito ay nalubog sa depresyon, walang ginagawa bawat araw, nakatitig lang sa bakuran. Si Ling Shan, na hindi nakatiis na makita ito, ay malamig na sinabi, kung patuloy kang kumilos ng mahina, hindi ako magkapapayag na sundan ka. Hindi nagtaas ng ulo si Lito, kung ganoon ay umalis ka na. Galit na bulalas ni Ling Shan, kung gusto mo talaga siyang hanapin, hasain mo ang iyong kakayahan at magtungo sa Tianzuan Mansion na iyon. Ang dalagang iyon ay dinala ng mag-isa, at labis na nabalisa. Kung alam niya kung gaano kakasiraan ng loob ngayon, pakiramdam niya ay ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa maling tao. Siguro araw at gabi kanyang iniisip, naghihintay na iligtas mo siya. Pag-isipan mong mabuti kung ano ang dapat mong gawin sa hinaharap. Dahil doon, pumulot siya ng isang balde ng tubig at ibinuhos ito sa buong katawan ni Lito. Kailangan mo ng magandang wake-up call. Galit na pagkasabi nito, tumakbo siya paalis. Kabanata 10:28. Dahan daw ang itinaas ni Lito ang kanyang ulo, tila umaalingaw-ngaw pa rin sa kanyang tainga ang mga salita ni Ling Shan. Tama, tiyak na naghihintay si Ning sa isang sulok, umaasang mahahanap niya ito. Hindi siya maaaring malungkot sa lahat ng oras. Pinunasan niya ang malamig na tubig sa mukha niya at tumayo. Habang pinapanood siyang naglalakad palayo, nagtanong si Ling Shan, saan ka pupunta? Walang pakialam na sumagot si Lito, babalik ako, mayroon akong napakahalagang gagawin. Maaari kang manatili dito, kung gusto mo man o hindi manatili sa hinaharap, ito ay ganap na nasa iyo. Pagkasabi noon, kinuha niya ang jade pendant na ibinigay ng Human Emperor, at nawala siya sa isang iglap. Sa sumunod na segundo, nagpakita siya sa isang mataong kalye. Nang makita ang pamilyar na eksena sa harapan niya, naramdaman ni Lito na parang nasa ibang panahon siya. Ito ay, napatingin siya sa billboard sa kalye, Lu City. Isang maliit na lungsod na hindi pa niya narinig noon. Gabing-gabi na, nag-isip siya sandali, nagpas siyang manatili dito magdamag at pagkatapos ay umalis papuntang Yunjong City. Una, kailangan niyang maghanap ng lugar para i-charge ang kanyang telepono, kung hindi ay hindi na siya makontak ng kahit sino. Casual siyang pumasok sa isang bar. Lumipat si Lito sa bar counter, nag-order ng inumin, pagkatapos ay humingi ng charger sa bartender. Sa sandaling ito, biglang nagdilim ang mga ilaw, at tumahimik ang mga tao. Papunta na siya sa stage. May excited na sabi. Humigop si Lito ng kanyang inumin at tinanong ang waiter, sino ang pupunta sa entablado. Bahagyang ngumiti ang waiter, Sir, ito ba ang unang beses mo rito? Si Miss Leila. Siya ang pinakakilalang resident singer sa lugar na ito, at pati na rin ang signature ng bar namin. Oh, hindi ito masyadong sineryoso ni Lito, basta-basta lang siyang nanunood sa entablado. Sa oras na ito, dahan-dahang umakyat sa entablado ang isang malambot na figure. Ito ay isang napakagandang babae na may mala waterfall na mahabang buhok, isang melon-seed na mukha, at malalaking mata, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong. May bitbit siyang gitara, umupo sa entablado, at kahit sa simpleng kasuotan niya ay agad siyang naging focus ng buong kwarto. Ang mga tao ay hindi kapani-pani walang tahimik, ang mga mata ng lahat ay nakatitig sa kanya, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Marahang pinitik ng dalaga ang mga kwerdas ng gitara, umalangaw-ngaw sa hangin ang magandang himig, nagsimula siyang kumanta, ito ay isang nakakapreskong balad ng bansa. Ang kanyang boses ay malinaw at malinis, ang tono ay magaan at malambing, lahat ay nakikinig na parang lasing. Nang matapos ang kanta, dumagundong ang palakpakan sa buong silid. Isang kanta pa, sabay-sabay na sigaw ng lahat. Gayunpaman, isang mahinang ngiti lamang ang ibinigay ng dalaga, umiling, kinuha ang kanyang gitara at naghanda na umalis sa entablado. Sinabi ng host, humihingi ako ng paumanhin, mga ginoo, ngunit isang kanta lang ang kinakanta ni Miss Leila tuwing gabi, ayon sa tradisyon. Ang lahat ay labis na nadismaya. Maya-maya, may sumigaw mula sa isang sulok ng bar, keep singing for me. Kumunat ang noo ng dalaga, nakatingin sa sulok na iyon. Isang grupo ng mga lalaki ang lumabas sa sulok na tila medyo matigas. Ang lalaking nagsasalita ay nakatayo sa harapan na may masungit na ekspresyon sa mukha. Sinabi ng host sa pagkabalisa, Sir, ito ang panuntunan ni Miss Leila, mangyaring huwag itong gawing mahirap.
Ito ba ay tungkol sa pera? Ang lalaki ay naglabas ng isang makapal na salansan ng mga violet na perang papel mula sa kanyang bag, hinampos ito sa entablado at hiniling, "Kantahan mo ako." Napatingin ang host sa dalaga. Sinulyapan ng dalaga ang pera sa sahig, lubos na hindi kumikibo, at walang ekspresyon na sinabi, "Sabi ko, isang kanta lang ang kinakanta ko sa isang gabi." Ngumuso ang lalaki, at hinampos ang isa pang makapal na salansan ng mga perang papel, 10,000 para sa isang kanta, ayaw kong maniwala na hindi ka kakanta. Kumunat ang noo ng dalaga at umiling, "Hindi ako kakanta, kahit gaano pa kalaki ang pera." Acting all high and mighty, ha? Kung hindi ka kumanta ngayon, hindi ka makakaalis. The man waved his hand, "These are all my boys." Kung hindi ka kumanta, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Napatingin ang host sa dalaga, "Siguro. Kumanta pa." Itinikom ng dalaga ang kanyang labi at nanatiling tahimik, halatang ayaw kumanta. Sa sandaling ito, tinawag ng security guard ang may-ari ng bar. Lumapit ang may-ari na isang medyo may edad na para mamagitin, "Gwapo, hindi na kailangang magalit. Bakit hindi ka bumalik bukas ng gabi?" The man snorted dismissively, "Sino nagsabing babalik ako bukas? Gusto kong makinig ngayong gabi." Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang pulso para ipakita ang isang mamahaling relo. Bahagyang nagbago ang mukha ng may-ari ng bar nang makita ang relo. Ito ay isang limitadong edisyon ng mamahaling relo, na nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000. Ang lalaking ito ay malinaw na isang malaking gumastos na hindi dapat ipagwalang bahala. Tumingin ang may-ari sa babae, "Leila, siguro dapat." Ang tugon ni Leila Gu, gayunpaman, ay matatag gaya ng dati, "Hindi ako kakanta." With that, nagsimula na siyang umalis sa stage. Hinalonggan siya ng lalaki. Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto niya na si Leila ay napakaganda, na naging dahilan upang magkaroon siya ng ilang masamang intensyon. "You don't need to sing. Come with me, magkano ang singil mo sa isang gabi?" Walang modong tanong niya. "Lumayo." Galit na sagot ni Leila. "Isinawalang bahala mo ba ang karangalang ibinibigay ko sa iyo? Ang swerte mo kaya nagustuhan kita. Stop acting like some innocent damsel in this kind of place." Ang lalaki ay agresibong hinawakan ang pulso ni Leila at sinimulang hilahin siya palayo. Nagmamasid ang mga tao, nag-aalala tungkol kay Leila, ngunit walang nang ahas na pukawin ang mayaman at magarbong lalaking ito. Pagkatapos ng lahat, kung ang mga tao ay nanliligaw ng gulo, maaari kanyang durugan sa pamamagitan lamang ng pagtatapon ng pera. Bumantong hininga ang waiter, si Miss Leila ay may matibay na prinsipyo. Hindi niya sinasamahan ang mga customer para sa inumin, lalo na ang anumang bagay. Ang malas niya lang na makatagpo ng ganitong kalokohan ngayon. Nang marinig ito, itinaas ni Lito ang kanyang kilay. Ibinaba niya ang kanyang baso at dirdiretsong naglakad patungo kay Leila Gu. "Pabayaan mo siya." Nagsalita si Lito, kapansin-pansin ang kanyang boses sa tahimik na bar. Lumingon ang lalaki at nakita ang isang ordinaryong binata na nakatingin sa kanya. He sneered instantly, "What? You want to play the hero? You should look at yourself in the mirror. Are you worthy?" Sa sandaling bumigkas ang mga salita, hinawakan na ni Lito ang kanyang pulso at pinisil ng malakas. Basag. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga buto, ang lalaki ay nasa sakit kaagad, nakaluhod sa sahig. "Ouch! Bitawan mo." Ngumisi si Lit, sino sa tingin mo ang dapat tumingin sa kanyang sarili sa salamin? Namula ang mukha ng lalaki sa sakit. Wala siyang gustong sabihin, ngunit nang nilakasan ni Lito, pakiramdam niya ay mapuputol na ang kanyang kamay. I should. Bro. Please let go." Nagmamakaawa siya. Binitawan ni Lito. Napangiwi sa sakit ang lalaki, hinimas ang pulso, "Anak, pagod ka na siguro sa buhay, ha?" Hinarap niya ang mga lalaki sa likod niya, "Mga bro, talunin mo ang batang ito sa loob ng 1 pulgada ng buhay niya para sa akin, huwag mo lang siyang papatayin. Ako na ang bahala sa mga gastusin sa pagpapagamot." Ngumisi si Lito, "Magbabayad ka ng malaki para sa mga medikal na bayarin ngayon." Kinuha ng 5 o 6 na lalaki ang kanilang mga bote ng alak at sabay na sumugod. Napabuntong hininga ang lahat. Bago pa sila magkaroon ng pagkakataong mag-react, nakaganti na si Lito. Masyadong mabilis ang kanyang mga galaw, walang nakakita kung paano niya ito ginawa, walang ibang maririnig kundi sunod-sunod na panaghoy, at ang mga lalaki ay nakahiga sa sahig na may malubhang pinsala. Nag-iba ang mukha ng lalaki, hindi niya akalain na ang mukhang ordinaryong batang ito ay lalaban ng ganito kahigpit. Tinanggal ni Lito ang kanyang mga kamay, "Hindi ka ba tumatakas? You're ruthless. Mark my words, you bastos. I don't believe you will be around every night para protektahan yang mabahong pinsan mo."
Mabilis na umatras ang lalaki at ang kanyang mga sugatang kaibigan. Sinulyapan ni Lito ang babae, walang sinabi at bumalik sa kanyang upuan upang ipagpatuloy ang pag-inom. Ibinuko ng batang babae ang kanyang bibig upang magsalita, tumingin kay Lito na may pagtataka, ngunit hindi ito nagsalita at umalis. Bro, ang bangis mo talaga ngayon lang, this rounds on me. Nag-thumbs up ang waiter kay Lito at naglagay ng inumin sa harap niya. Ngumiti lang si Lito at walang sinabi. Nang ganap na na-charge ang kanyang telepono, nagpadala siya ng text kay Carlito, na hinihiling sa kanya na ayusin ang isang tao na maghintay sa kanya sa Yeonjong City. Mabilis na sumagot si Carlito. Sa pagkakataong iyon, naglakad siya palabas ng bar at biglang may hamarang. Pagtingin sa itaas, ito ay isang napakapinong mukha, ang babaeng tinatawag na Leila. It was apparently the girl's first time doing something like this. She was some shy, flushing as she said, gusto ko lang magpasalamat kanina. Tumango si Lito, wala lang. Hindi ka na dapat pumunta rito, baka bumalik ang taong iyon para maghayganti. Alam ko. Iniyo ko ng dalaga ang kanyang ulo, medyo nalungkot ang kanyang ekspresyon. Luminggalinga si Lito sa paligid, gabi na, halos walang laman ang mga kalye, may ilang lasing lang na kaluluwang dumadaan. Ang paningin ng batang babae na nakatayo dito ay umaakit ng maraming masamang tingin. Tumigil si Lito, pagkatapos ay lumingon para tingnan siya, kamusta ang uwi mo? Sumagot ang dalaga, karaniwang naglalakad ako. Tumatagal ito ng mga 20 minuto. Sumimangot si Lito, hindi masyadong ligtas para sa isang babae na mag-isang maglakad pa uwi ngayong gabi. Ayokong mag-aksaya ng pera. Ibinaba ng dalaga ang ulo. Iniskan siya ni Lito. Napansin niya ang kanyang mga sira-sirang canvas na sapatos, malinaw na inilalantad ang kanyang paghihirap sa pananalapi. He found it rather strange. Medyo malaki siguro ang kinikita mo sa pagkanta gabi-gabi, bakit ang tipid mo? Bringing up this matter made the girl look a bit melancholy. Ang lola ko ay na-hospital dahil sa sakit noon sa village, napakataas ng gastusin sa pagpapagamot. Lahat ng kinikita ko ay napupunta doon. Nakikita ko. Naunawaan ni Lito at tumingin sa paligid, kung nagtitiwala ka sa akin, maaari kitang iuwi. Saglit na nag-alinlangan ang dalaga. Mukhang naramdaman din niya ang mga panganib ng gabi at sa huli ay pumayag din siya. Sa daan, magkatabing naglakad ang dalawa. Nagpakilala ang batang babae, ang pangalan ko ay Leila Go. Lito Argel. Aling karakter? Tanong ni Leila. Ang Lito ay mula sa Majeting at marunong sa pakikipaglaban, tugon ni Lito. Napangiti si Leila sa kanyang mga labi, namuhay ka sa iyong pangalan. Napakamot si Lito sa likod ng kanyang ulo, medyo nahihiya, hindi naman. Hindi nagtagal, dumating sila sa complex kung saan nakatira si Leila. Huminto si Lito sa pasukan, sinabing, Palm. Saglit na nag-alinlangan si Leila, pagkatapos ay nagtanong, maaari ko bang makuha ang iyong numero ng telepono? Pakiramdam ko ay dapat kitang ipaghain ng pagkain. Direktang ibinigay ni Lito ang kanyang numero. Not for the meal, but out of worry na baka abalahin na naman siya ng mga lalaking iyon. Kung ang mga lalaking iyon ay maglakas loob na guluhin ka, tawagan mo lang ako, sabi ni Lito. Tumawa si Leila at sinabing, oo naman. Nang matapos ang usapan ay umakyat na siya. Lumingon si Lito at naghanap ng isang hotel na matutuluyan. Kinabukasan, maagang bumangon si Lito. Ipinasa sa kanya ng kanyang master ang kanyang panghabang buhay na kakayahan, at nais niyang lubos na maisip ang mga ito sa lalong madaling panahon. Mabilis na lumipas ang oras sa kanyang pagninilay. Lumipas ang kalahating araw sa isang kisap mata at ang ring ng kanyang cellphone ang gumising kay Lito. Inilabas niya ang kanyang telepono upang makita ang isang hindi pamilyar na numero, ngunit alam niya kung sino ito. Ito ay si Leila Gu. Gusto kitang imbitahan sa tanghalian, at huwag kang maglakas loob na tumanggi, maingat na sabi ni Leila. Sinulyapan ni Lito ang oras at tinanggap, oo naman. Ipinadala sa kanya ni Leila ang address ng restaurant. Nag-ayos si Lito at lumabas. Kabanata 1029. Sa restaurant, kara-rating lang ni Lito, ngunit kanina pa nandoon si Leila at kumaway sa kanya. Lumapit si Lito at umupo. Medyo nahihiya, sinabi ni Leila, hindi ako masyadong map-era sa ngayon, kaya ito ang pinakamagandang lugar na maaari kong tretuhin ka. Sana ay hindi ka mag-isip. Nagkibit balikat si Lito, okay lang. Nag-order si Lito ng ilang pagkaing vegetarian, at alam niyang sinusubukan niyang isave ang kanyang pera, nagdagdag si Leila ng 2 meat dish sa order. Tanong ni Lito, napakaganda ang boses mo. Madali kang pumirma ng kontrata sa isang kumpanya ng record, nakikita ka ng higit pa sa isang regular na gig sa ilang bar. Alam ko, pero
Halatang may reserbasyon si Leila, awkward siyang tumawa, wag na, pag-usapan natin ang tungkol sa ibang bagay. Nang makitang ayaw niyang sabihin, hindi siya pinilit ni Lito. Nga pala, anong pinagkakakitaan mo? O nag-aaral ka pa? Tanong ni Leila. Kasalukuyan akong walang trabaho. Walang pakialam na tumugon si Lito. Sa halip na tingnan siya ng masama, hinikayat siya ni Leila, napakabuti mong tao, sigurado akong makakahanap ka ng magandang trabaho. Sa pamamagitan ng pag-uusap, nalaman ni Lito na katatapos lang ni Leila sa isang music academy. Pagkatapos nilang kumain, dahil weekend naman, casual na namamasyal ang dalawa. Leila. Dumating ang boses ng isang babae. Lumingon si Lito sa pinanggalingan ng tunog, nakita ni Lito ang isang batang babae na nakadamit ng napakadetalye, may dalang brand name na bag sa kanyang kamay. Sa tabi niya ay may isang binata na nakasuot ng puting suit. Gia, long time no see? Walang pakialam na sabi ni Leila. Ipinakilala ni Gia Chen ang lalaking katabi niya, ang pangalan niya ay Leila Go, kaklase ko. Pagkatapos, bumaling kay Leila, ipinakilala niya, ito ang aking kasintahan, si Cheng Zhang, na narinig mo na ba tungkol sa Huakai Real Estate Company? Iyan ay sa kanyang pamilya. Sa gitna ng pagsasalita, may malinaw na pakiramdam ng pagpapakitang tao. Nang matapos, ibinoling niya ang kanyang tingin kay Lito na nakatayo sa tabi ni Leila, tinitingnan siya pataas at pababa, at sino kaya ito? Tumugon si Leila, Lito Argel ang pangalan niya, siya ay. She paused. A little hesitant, isang araw pa lang silang magkakilala. Kung tawagin niya itong kaibigan, papayag ba siya? Ngunit kay Gia, iba ang iminungkahi ng paghinto na ito. Iyon ay, si Lito ay maaaring kasintahan ni Leila, kaya't nahihiya si Leila na sabihin. Boyfriend mo ba siya? Hindi ko ine-expect na may boyfriend ka na ngayon. Sabi ni Gia na may nakakalokong ngiti. Mabilis na ipinaliwanag ni Leila, hindi ko siya boyfriend, isang regular na kaibigan lang. Okay. Stop lying to me? Who goes shopping with just regular friends? Kinawian ni Gia ang kanyang kamay, na may maliwanag na ekspresyon, pero naiintindihan kita. Mukhang hindi ganoon kay-aman ang boyfriend mo, hindi mo na kailangang makaramdam ng awkward. Siya ay kumapit sa braso ni Cheng, buong pagmamalaking sinabi, bagaman ang aking kasintahan ay medyo mayaman, siya ay madaling lapitan at hindi minamaliit ang mga mahihirap. Bahagyang tumawa si Leila, kung gayon ay hindi ka namin gustong istorbohin. Hindi. Bigla siyang niyakap ni Gia, ilang buwan na tayong hindi nagkita, ngayong nagkita na tayo sa wakas, bakit hindi tayo mag-shopping? Hindi sigurado si Leila kung mauubos ba nito ang oras ni Lito. Nang makitang napakaganda ni Leila, may ilang maling pag-iisip na namuo na sa isip ni Cheng. Kaya nagsalita siya, dude, destiny na tayo magkita. Why not join US? Nang ipapaliwanag na ni Leila na hindi niya kasintahan si Lito, gayunpaman, tumango si Lito, sige. Itinuro ni Cheng ang isang makintab na bagong mamahaling sasakyan na nakaparada sa malapit, pumasok kayo, dadalhin ko kayo sa isang masayang lugar. Sumakay si Gia sa front passenger seat na may kagalakan. Pagkatapos ay umupo sina Lito at Leila sa likuran. Casual na sinabi ni Gia, Cheng, bago ba ang kotse na ito? Hindi ko pa ito nakita dati. Tumango si Cheng, nakolekta lang ito ngayon, binili para masaya. Mukhang medyo mahal, generous ka talaga. Parang nagrereklamo si Gia. Tumugon si Cheng, ito ay higit sa 1 milyon, hindi isang malaking bagay. Ang pahayag ay hindi nakikitang naglalaman ng kadakilaan, na nagbibigay kasiyahan kina Gia at Cheng. Gayunpaman, naghintay sila ng ilang sandali, ngunit walang reaksyon mula sa mga tao sa likod. Lumingon si Gia at nagtanong, nga pala, Leila, anong klaseng sasakyan ang minamaneho ng boyfriend mo? Natural na hindi alam ni Leila. Sinulyapan niya si Lito, ngunit naisip niya sa kanyang sarili na wala itong trabaho ngayon, kaya malamang na wala itong sasakyan. Habang hindi siya sigurado kung paano tutugon, walang pakialam na sinabi ni Lito, kaya kung magmaneho ng anumang kotse na gusto ko. Nang marinig ito, parehong tumawa sina Gia at Cheng. Sa kanilang pananaw, ito ay malinaw na isang desperadong pagtatangka sa pag-iwas sa mukha at pagmamayabang. Lito, ayos lang na walang pera, pero huwag mong palabisin na mapera. Tignan mo, mukha ka bang taong kayang bumili ng luxury car? Tumawa si Cheng, at saka, huwag kang magpakababa. Hindi kita hahamakin dahil lang sa mahirap ka. Kaya, sabihin mo lang ang totoo. Sumulyap si Lito kay Cheng, nagsasabi ako ng totoo. Walang pakialam na tanong niya, malayo ba dito sa Yunjong City? Nang marinig ang tungkol sa Yunjong City, nagulat si Leila, iyan ang aking bayan, hindi kalayuan, 2 oras lang sa pamamagitan ng tren.
Tumango si Lito, kung ganoon, bumili tayo ng kotse pagkatapos, maaari tayong magmaneho sa Yunjong City bukas. Medyo marami siyang sasakyan, ngunit nakalimutan niya kung saan niya ito ipinarada. Di bale, kung gusto niyang magmaneho ay bumili na lang siya ng bago, kung ayaw niya, tumawag na lang siya, at natural na may maghahatid. Kinuha niya ang kanyang telepono, idinial ang numero ni Biblin, at ibinalita ang kanyang intensyon na bumili ng makatuwirang prestihiyosong kotse. Nang matanggap ang kanyang tawag, nagulat si Biblin ngunit tuwang-tuwang sumagot, syempre, ang isang brand ng luxury car ay naglabas lamang ng isang bagong modelo ng limitadong edisyon. Mayroon lamang 10 unit sa buong mundo, ngunit sa pamamagitan ng aking mga koneksyon, maaari kong isecure ang isa. Tumugon si Lito, sige, ihatid mo ito sa Lu City bukas. Nasa Lu City ka. Kailan ka pupunta sa Yunjong City? Matagal-tagal na rin mula noong huli kitang nakita. Medyo malandi ang tono ni Biblin. Sumagot si Lito, bukas. Tuwang-tuwa, sumagot si Biblin, sige, hayaan mo akong mag-book ng isang silid sa hotel ngayon. Bibigyan kita ng isang welcome party. Natapos ang pag-uusap, at nanahimik si Lito. Habang nagpatuloy si Cheng sa pagmamaneho, hindi niya mapigilan ang isang mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mga labi. Tinanong niya, Lito, anong uri ng kotse ang in-order mo? Isang luxury car na limited edition, sagot ni Lito. Nang marinig ito, napaawang ang bibig ni Cheng sa hindi makapaniwala habang si Gia ay halos may buga ang kanyang inumin, hindi napigilan ang isang sarkastikong komento, Leila, ang boyfriend mo ay tiyak na marunong magbiro. Gayunpaman, hindi masyadong inisip ni Leila ang kanyang pahayag, sa pag-aakalang si Lito ay nagbibiro lamang para gumaan ang mood. Sa isang kisap mata, nakarating sila sa isang resort. Ang resort na ito ay pagmamay-ari ng isang body ko. Huwag magatubiling tingnan ito dahil lahat ng gastos ay nasa akin, bukas palad na alok ni Cheng. Gayunpaman, si Leila ay disiplinado at hindi nakikibahagi sa anumang aktibidad na nagdudulot ng gastos. Si Gia ay bumili ng maraming bagay, at sa pagsisikap na ipakita ang kanyang pagkabukas palad, si Cheng ay sumunod na malapit sa likuran, na walang pag-aalinlangan na nag-swipe sa kanyang card. Bumantong hininga si Gia at sinabi kay Leila, Leila, ikaw ang pinakamagandang babae sa music academy natin, bakit napunta ka sa ganyang boyfriend na kuripot? Tumawa si Leila at sumagot, hindi ko nakikita na kailangan niyang gumastos ng pera para sa akin. Kung may gusto akong bilhin, maaari ko na lang itong bilhin sa sarili ko. Huwag kang magdahilan, naiintindihan ko ang iyong damdamin, sabi ni Gia, na iniisip ang kanyang sarili na matalino. Maya-maya, sumapit ang gabi. Iminungkahi ni Gia, medyo malayo ang layo mula rito, bakit hindi manatili? Pagkatapos ng lahat, ito ay pakikitungo ni Cheng, at hindi kasama ang pera ng iyong kasintahan. Hindi ba nararapat iyon? Nag-aalala si Leila. Si Lito ay walang malasakit, dahil hindi mahalaga kung saan siya tumuloy. Nang makitang hindi tumutol si Lito, hindi na itinuloy ni Leila ang bagay na iyon. Si Cheng ay nakaramdam ng labis na kasiyahan at nagsimulang magplano. Let's go eat! Iginian niya ang lahat papunta sa restaurant. Pagkatapos nilang maupo, nagdahilan si Cheng, pupunta ako sa banyo. Tumabi siya at nagpadala ng text sa mga kapatid niya. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang mga kapatid kasama ang ilang kaibigan, nagtatanong, ano na? Sumagot si Cheng, nakatingin ako sa isang babae, pero nandito rin ang boyfriend niya. Tulungan mo akong lasingin siya, at plano kong iuwi siya ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa amin ang bagay na ito. Iilan lang tayong makakainom sa kanya sa ilalim ng mesa. Napaka-confident ng grupo. Tuwang-tuwa si Cheng, bumalik sa mesa ng restaurant kasama ang ilang kaibigan. Guys, I have found some good friends and we're going to join for our dinner, pagpapakilala niya kay Lito at sa iba pa. Nakipagkamay ang lahat, medyo nakilala ang isa't isa, at ang mga kaibigang iyon ay nagsimulang humimok ng pag-inom. Kung hindi ka umiinom, hindi ka lalaki. Hamon nila. Nagkibit balikat si Lito, whatever, inom tayo. Kaway ng kamay, umorder si Cheng ng 3 bote ng alak. Kung iinom tayo, damihan natin. Ang unang umatras ay talo. Ang mga baso ay napuno hanggang sa labi at lahat ng mga ito ay nag-toast kay Lito. Napagtanto ni Lito na ang mga taong ito ay sadyang nagsisikap na lasingin siya, isang pahiwatig ng isang mapanuksong ngiti ang nagpaangat sa gilid ng kanyang mga labi, at mahinahong sinabi niya, sasamahan kita hanggang dulo. Pagkatapos ng ilang pag-inom, ang iilang iyon ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo, ngunit si Lito ay tahimik pa rin gaya ng dati. Holy, ang batang ito ay isang Diyos ng inumin. Lihim na nagbago ang ekspresyon ng grupo. No worries, let's hold on a bit longer.
Nakikita kong himeteyan na siya, nagpapanggap lang na malakas sa ngayon. Hinikayat sila ni Cheng, magsumikap kayo, treat ko kayo sa mga top-notch na steak sa ibang araw. Nag-aatubili ang iilang iyon at nagsimulang mag-ihaw muli. Matapos ang ilang ikot pang pag-inom, dalawa sa kanila ang hindi na makatagal, at nasuka agad. Nanatiling walang pakialam ang mukha ni Lito, tumawa siya at sinabing, wag mo na silang pansinin, ituloy natin. Ang natitirang tatlo ay naging beat-red, halos mahimatay sa sobrang pag-inom. Nang marinig ang mga salita ni Lito, halos maiyak sila. Kuya, hindi ka ba nahihilo? Tanong ng isa sa kanila na nauutal na wika. Tumawa lang si Lito at nagsimulang maghabi ng kwento, nakainom na ako mula nang ako ay isinilang, hindi nalalasing kahit ilang baso pa ako. Teka, ano? Mukhang masama ang loob nila. Bakit hindi mo sinabi kanina? Napakamot sa ilong si Lito, I didn't feel the need ta. Kayo na mismo ang nagsabi, ang unang sumuko ay isang talunan. Ayaw ninyo akong tanggapin na matalo at tawagin akong lolo, hindi ba? Ang grupo ng mga ito ay nakaramdam ng lubos na mali. Ngunit ang kanilang idineklara ay hindi na maibabalik. Naiwan silang walang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang pag-inom kasama si Lito. Sa huli, ang tatlo ay bumagsak at kailangan nilang tumawag ng ambulansya. Si Cheng ay hindi gaanong uminom at hindi lasing, ngunit ang kanyang mukha ay napakaputla. Mapahamak, nakatagpo ba talaga ako ng Diyos ng inumin? 5 tao ang nagbabahagi ng isang inumin lang, at hindi siya lasing. Ito ba ay isang bagay na ginagawa ng mga tao? Sa wakas, tumayo si Lito, pinunasan ang kanyang likuran, at sinabi kay Cheng, ang iyong mga kapatid na lalaki ay hindi na makayanan ang kanilang alak. Sa susunod ay kumuha ka ng makakainom ng kaunti. Pagkasabi noon, lumingon siya kay Leila at sinabing, sapat na iyon. Iuuwi na kita para makapagpahinga. Tumanggo si Leila, tumayo, at umalis kasama si Lito. Habang pinapanood silang sabay na umalis, namumula ang mukha ni Cheng, at binasag niya ang kanyang baso ng alak sa mesa, nagmura, mapahamak. Kabanata 10:30. Bumalik sina Lito at Leila sa front desk ng kanilang tinutuluyan. Iniulat nila ang kanilang mga pangalan, at binigyan sila ng front desk ng room card. Lito. Kami ay 2 tao, kaya kailangan namin ng 2 silid, sabi ni Lito sa front desk. Napasulyap ang front desk sa computer, ngunit si Mr. Zhang ay nag-book lang ng isang kwarto para sa inyo. Sa kanyang puso, naisip ni Lito na malamang na ipinalagay ni Cheng Zhang na sila ay mag-asawa at nag-book ng double room para sa kanila sa isang kapritsyo. Pagkatapos ay mag-book ng isa pang silid, sabi ni Lito sa front desk. Tiningnan ng front desk ang computer, pasensya na, puno lahat ng kwarto. Ito ay naging awkward. 2 araw pa lang magkakilala sina Lito at Leila, at imposibleng magkatuluyan sila na parang tunay na mag-asawa. Sa oras na ito, dumating sina Cheng at Gia. Anong ginagawa niyong dalawa dito? Tumingin si Gia kay Leila at sa sandaling makita niya ang mga awkward na ekspresyon ng mga ito, may naintindihan agad siya. Oh my gosh, you guys can't still be insisting on separate rooms, right? Leila, don't play too hard to get. Namumula ang mukha, sumulyap si Leila kay Lito, talagang hindi angkop ang manatili sa iisang kwarto. Sige, hindi mo ba narinig ang sinabi nila? Wala nang ekstrang kwarto, huwag kang dili-dali. Hinimok ni Gia. Ngayon na walang ibang mapagpipilian, at ubiling kinailangan ni Lito na pumunta sa double room kasama si Leila. Si Gia ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang kasiyahan. Noong araw, si Leila ang kilalang belle ng kanilang paaralan. Ngayon, nakipag-date siya sa isang talunan at nakipagkamay pa sa kanya. Samantala, ang kasintahan ni Gia ay isang gwapo, mayaman na hunk. Ang kaibahan ay maliwanag. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa kanilang class group chat, na iniimbitahan ang lahat na pumunta bukas. Natagpuan ni Lito at Leila ang kanilang silid at nag-swipe ng kanilang card para makapasok. Noong una ay naisip ni Leila na maaaring may 2 magkahiwalay na kama, ngunit nang makitang mayroon lamang isang malaking kama, lalo siyang napahiya. Mabilis na nagpasya si Lito, sa kama ka matulog, sa sahig ako matutulog. Saglit na nag-alinlangan si Leila ngunit hindi ito nagsalita. Gusto mo bang maligo muna? Tanong muli ni Lito. Bahagyang namula ang mukha ni Leila, at umiling siya. Pwede ka muna. Tumanggo si Lito, pagkatapos ay pumasok sa banyo. Nang matapos siyang mag-shower, kinaladkad niya ang isang kumot mula sa kama, ikinalat ito sa sahig, at agad na nahiga. Pumasok si Leila sa banyo at hindi lumabas hanggang sa makalipas ang halos kalahating oras. Suot niya ang maluwag na pijama na nakalagay ng silid, na nakalugay ang kanyang buhok, na nagpapakita ng kanyang balingkinitan at walang kapintasang puting mga binti.
Nang makita si Lito na nakahiga sa sahig, nakatalikod sa kama, nakaramdam siya ng matinding guilt. After hesitating for a moment, she said, siguro. Sa kama ka matulog. Hindi maganda kung sipunin ka sa pagkakahiga sa sahig. Mabuti naman at dito ako natutulog, mahinahong tugon ni Lito. Sinabi ni Leila, ngunit kung hahayaan kitang matulog sa sahig, madyay guilty ako. Marahil ay hindi ako makakatulog ng maayos buong gabi. Napakalaki ng kama, bawat isa sa atin ay maaaring matulog sa isang tabi, iyon ay hindi dapat maging problema. Dahil sa tibay ni Lito, hindi siya giniginaw kahit matulog siya sa malamig na sahig, lalo na sa isang nagyayelong cellar. Gayunpaman, sa sandaling sinabi iyon ni Leila, wala siyang pagpipilian kundi ang matulog sa kama. Kaya, sa isang tabi natulog silang dalawa. Kinabukasan, sa sandaling bumangon sila, nakatanggap si Leila ng mensahe sa isang app mula kay Gia, na nagsasabi sa kanya na magmadali, dumating na ang mga kaklase. Labis na nagulat si Leila, paano darating ang mga kaklase? Sumagot si Gia, di ba weekend na? Matagal na tayong hindi nagtitipon, at naisip ko na pwede tayong magsaya. Leila, hindi ka nahihiya, di ba? Wala akong dapat ikahiya, sagot ni Leila. Pagkatapos, umalis siya sa kwarto kasama si Lito. Pagdating sa restaurant, nakita nila ang isang grupo ng mga matandang kaklase na nakatayo sa pasukan, kasama sina Gia at Cheng. Sa harap ng restaurant ay may parking lot, kung saan hinahangaan ng lahat ang bagong luxury car ni Cheng. Higit sa 1 milyon ang halaga ng sasakyan na ito, tama ba? Tanong ng isang lalaking kaklase. Tumango si Cheng, oo, halos ganoon. Masarap talaga ang pagiging mayaman, mabibili mo ang kahit anong gusto mo, naiinggit na sabi ng lahat. Gia, having such a rich boyfriend? You're bound to enjoy a fortunate life once you two got married, sabi ng ilan sa mga babae, ang kanilang mga salita ay naglalaway sa inggit. Tuwang-tuwa si Gia, hindi naman, masyado kayong nagpapalabis. Sa sandaling iyon, dumating sina Leila at Lito. Sa sandaling makita sila ni Gia, agad niyang sinabi, tingnan mo, narito ang ating kagandahan sa campus, Leila Gu. Bago magkaroon ng pagkakataon si Leila na magsalita, malakas na inihayag ni Gia, boyfriend niya iyon, Lito ang pangalan. Ang lahat ay nagulat saglit, at ang ilan sa mga lalaking estudyante ay tumingin kay Lito ng masusing pagsisiyasat. Marami sa kanila ang lihim na humanga kay Leila noon, at ang mga tinanggihan niya ay lalo pang nakikiusyoso ngayon tungkol sa kanyang kasintahan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang casual na tingin, sabay-sabay silang umiling. Ang panlasa ni Leila ay medyo kaduda-dodang. Ang lalaking ito, bukod sa medyo pinong mukha, ay tila isang ordinaryong tao lamang kung ihahambing sa kanyang pananamit. Paano siya magiging katapat ng campus beauty? Malamig na tumawa si Cheng, pagkatapos ay sinabing, huwag maliitin si Brother Lito dahil lang sa hindi siya gaanong nagsasalita. Napakahusay niyang magpatawa. Kahapon lang, sinabi niyang bumili siya ng luxury car na limited edition. Nang marinig ito, tumawa ang lahat. One of the guys half-jokingly said, marahil ito ay isang modelo ng isang luxury car. Anong laki ng baterya ang pinapatakbo nito? Nagkaroon muli ng tawanan ng lahat. Guessing none of you have breakfast yet. Nagpa-reserve na ako ng private room, let's go. Si Cheng Zhang ay medyo mapagbigay. Salamat, young Master Zhang. Gia, napaka-generous ng boyfriend mo. Hindi napigilan ng lahat na purihin siya. Nang makarating sila sa pribadong silid, may nagsabi kay Lito, dahil nandito ka kasama ang kagandahan ng aming paaralan, hindi ba dapat magpakita ka ng mabuting pakikitungo at mag-alok sa amin ng mga inumin? Sinulyapan ni Lito ang menu, na puno ng mga idinagdag na inumin, at pagkatapos ay casual na nagmungkahi, maaaring mas mabuti kung kumuha na lang tayo ng tubig. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, ang ilang mga batang babae ay halatang hindi nasisiyahan. Kung ayaw mong gumastos ng pera, sabihin mo lang. Why make excuses? Eksakto, hindi naman kami humihingi ng kahit anong magarbo. Pagkatapos, bukas palad na sinabi ni Cheng, paano ito, pakikitunguhan ko ang lahat. Huwag mag-atubiling mag-order ng kahit anong gusto nyo. Kasunod nito, lahat ay sama-samang nagpasalamat sa kanya at nag-order ng isang hanay ng mga juice at soda. Sa hapagkainan, ang lahat ay humalili sa pagbabahagi ng kanilang ginagawa para sa ikabubuhay, ang kapaligiran ay napuno ng galit na sigasig. Hindi kailangan ni Cheng ng trabaho, siya ang kasalukuyang deputy manager ng kumpanya ng real estate ng kanyang pamilya at ganap na hahabulin sa loob ng ilang taon. Sinabi ni Gia, ang kanyang tono ay puno ng nakatalukbong pagyayabang. Nga pala, Leila, ano ang ginagawa ng boyfriend mo sa trabaho?
Ang mga batang babae na sa simula ay hindi nasiyahan kay Lito, sadyang nagtanong ng malakas, alam na hindi niya ikinumpara si Cheng. Ibinuko ni Leila ang kanyang bibig, hindi sigurado kung paano sisigot. Nagsisi siya sa pagdalo sa pagtitipon na ito. Ang kanyang mga kasamahan ay malinaw na sinusubukang ipahiya si Lito, na tila sukdulan. Nakapagtataka, si Lito, na parang hindi kinikilala ang awkwardness, walang pakialam na sumagot, kung propesyon ang pag-uusapan, isa akong TLM practitioner. Nang marinig ito, medyo nagulat ang isang kaklase, sa panahon ngayon, lahat ng tao ay nag-aaral ng Western medicine. Talaga bang mayroon pa rin bang nagpupursage sa local medicine? Nagmamadali, sumagot si Leila, matagal nang umiral ang local medicine. Siguradong may magandang dahilan sa pag-iral nito. Anong klaseng dahilan kaya ito? Ang lahat ay walang iba kundi mga pamahiin. Ang isang batang babae na may kulay rosas na nail polish ay hindi napigil ang tuyain, ang gamot sa kanluran ay higit na mas mahusay. Ang mga mahuhusay na doktor ay kumikita ng malaki sa mga araw na ito. Sino ang pupunta sa isang local medicine practitioner? Panunuya. Sinulyapan ni Lito ang babae at napangiti ng hindi inaasahan. Anong tinatawa-tawa mo? Ang batang babae, na kilala bilang Lina Wang, ay tumitig kay Lito. Casual na sumagot si Lito, maraming mga kaakit-akit na aspeto ng local medicine, lalo na ang mga pamamaraan nito ng inspection, pagtatanong, at diagnosis. Kailangan ko lang tingnan ang iyong kutis para malaman ang iyong katayuan sa kalusugan. Inilibot ni Lina ang kanyang mga mata, hindi ako naniniwala. Kung napakatiwala mo, bakit hindi mo ako i-diagnose? Tumingin si Lito sa kanya, pagkatapos ay kinumo ang kanyang mga labi, nakaranas ka ba ng pananakit sa iyong ibabang likod kamakailan, na sinamahan ng paninikip ng dibdib at paghinga? Nagbago ang kulay ng mukha ni Lina. Nakapagtataka, nakatutok siya. She stammered, paano? Paano mo nalaman? Mahinahong sumagot si Lito, tulad ng sinabi ko, isa akong doktor. Napabuntong hininga si Lina, paano kung naintindihan mo ito? Tingnan natin kung masasabi mo sa akin ang sanhi ng aking sakit. Pinapanatili ang kanyang kalmado, sumagot si Lito, simple. Mayroon kang labis na init sa loob dahil sa indulhensya at kailangan mong bawasan ang ilang mga aktibidad. Pagbutihin ang iyong pamumuhay, kumain ng mas maraming gulay, at sa tamang paraan ng paggamot na ipinatupad, makikita mo ang mabisang resulta sa kalahating buwan. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na namula ang mukha ni Lina. Bagamat nag-aatubili siyang aminin, tama nga si Lito. Nang makita ang ekspresyon ni Lina, napagtanto ng lahat na natama ni Lito ang ulo, at hindi nila maiwasang mamangha. Sa puntong ito, sinabi ng isang lalaking estudyante, tingnan mo ako. Pagkatapos lamang ng isang sulyap sa kanya, sinabi ni Lito, kamakailan lang ay nagkaroon ka ng minor surgery, ito ay dapat na isang appendectomy. Iyan ay hindi ka panipaniwala. Bulalas ng lalaking estudyante, pumalakpak ang kanyang mga kamay. Matapos ang isang ikot ng mga tanong, tumpak na nasuri ni Lito ang mga pisikal na karamdaman ng lahat, na iniwan silang lahat na namangha. Sa ilang sandali, si Lito ang sentro ng atensyon sa hapagkainan. Si Cheng, na hindi pinapansin, ay mukhang malungkot, at patuloy na iniikot ni Gia ang kanyang mga mata. Doktor lang siya, ano bang ipagmalaki? Wala man lang masyadong pera sa bulsa. Maya-maya pa ay natapos na ang lahat sa pagkain at nagsimulang magtungo sa labas. Nakatanggap ng tawag si Lito. Hello, ito ba si Mr. Lito Argel? Tanong ng isang magiliw na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Oo, ito nga. We're here to deliver a car. Saan ka ngayon sa resort? Tanong ng lalaki. Nasa restaurant ako. Maaari kang magmaneho hanggang sa pasukan ng restaurant, sabi ni Lito. Pagkasabi nito ay ibinabanan niya ang telepono at lumabas ng restaurant kasama ang iba. Sa sandaling ito, na sinamahan ng kaaya-ayang tunog ng isang makina, isang napakalamig, madilim na kulay na sports car ang huminto sa harap ng restaurant na may magandang kurba. Nang makita ang sasakyang ito, lahat ay namangha. Ang mga hindi pamilyar sa kotse ay nadala lamang sa kagandahan nito. Samantala, labis na nagulat ang mga nakakilala nito, ito ang bagong limitadong edisyon mula sa luxury car, 10 lang sa mundo. Nagkakahalaga ito ng higit sa 10 milyong o mahigit pa. Sinong mag-aakala na makikita natin ang isa sa ating maliit na lungsod? Siguro kung aling big shot ang bumili nito. Biglang naalala ni Cheng ang sinabi ni Lito tungkol sa luxury car na limited edition. Posible kaya siya iyon? Sa pangalawang pag-iisip, hindi maaari. Siya ay nagbihis ng napakasama, walang paraan na makakaya niya ang gayong supercar. Ito ay nagkataon lamang. Iyon ay sinabi, ang kotse ay napaka-striking. Sayang at hindi niya kayang bilhin.
Isang nasa katanghaliang gulang na Ginoon na nakasot ang lumabas sa kotse at tumingin sa mga tao, maaari ko bang tanungin kung sino sa inyo si Mr. Lito Argel? Bago pa man makapag-react ang sino man sa kanyang tanong, isang mahinahong boses ang nagmula sa likuran, ako iyon. Sa ilalim ng nakatulala na mga tingin sa paligid, magalang na ibinigay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang susi ng sasakyan. Mr. Argel, sa iyo na ang sasakyan na ito. Kinuha ni Lito ang susi, casual na tumango, ham. Sumakay ang lalaking nasa katamtamang gulang sa kotse ng kanyang kasamahan at umalis. Lumingon si Lito sa mga taong natulala, pasensya na sa biglaang pag-alis ko. May mga bagay akong dapat asikasuhin. Pagkasabi nun ay sumakay na siya sa sports car. Nang nasa driver's seat, ang kanyang tingin ay lumampas sa karamihan at dumapo kay Leila, gusto mo bang sumakay?